nahunan ko, ako yung binabinata pa, ay nakatanggap na tayo na napakaraming chismis sa buhay. At ayoko yung chinichismis tayo. Kaya hindi ko gawain ang maging chismosa. Pero doon lang tayo sa tingin ko ay maaaring mangyari. Ayan. Ay nako, di ko alam kung sasabihin ko ba dito o hindi. Pilitin nyo muna ako. Lagay nyo muna sa comment. Sige na, Banat Bay. Sige na, Banat Bay. Sabihin mo na. Sandali, unya-unya. Eto na, sasabihin ko na rin. Ha? Sasabihin ko na rin dahil alam nyo, ayoko nga. Ay nako. Alam mo, eto. Marami nagsasabi si Senator Amy. Yan ang unang agad lumabas, di ba? Napabalita kaagad yan. Si Senator Amy ang magiging kapartner ni BP Sara Duterte. Yan ang nadidinig natin, di ba? Unang kagad, binitawan kagad yan ni Robin Padilla, di ba? Na sabi ni Senator Robin, wala nang iba kung hindi si Amy, BP Sara Amy Marcos. Pero agad-agad din po na medyo iba ang naging tono. Ay, naku, bakit kanyo? Kasi may interview bago si Robin, di ba? Iba sinabi ni Robin. Sabi ko nga, mukhang napag-isip-isip to kasi medyo binas siya ng taong bayan Binas siya ng taong bayan at alam naman natin, pag binas siya, medyo naano siya. Siguro, kaya napaisip ng iba ang sasabihin. Pero isang sigurado tayo mga kababayan. Ano yon, Banat Bay? Eto. Ayaw, naku po. Ayan po yun. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na ma-exclusive si BP Sara Duterte. Naku po. Ma-exclusive si BP Sara Duterte sa Vox Populi. At nangyari yan kaganina. At ngayon nga, habang nire-record ko, hindi pa pwedeng ilabas. Pero ilalabas ko na kasi pasaway si Banat Bay. Hindi ko ilalabas. Antayin ko muna may maglabas ng teaser ang SMNI bago natin ito ipopost. Bago ko ito ipapublic. Pero pag public natin ito, sure na may nilabas ang SMNI na balita na na-interview natin si BP Sara Duterte. Pag nailabas na yung teaser. Yun, palakpakan. At alam nyo mga kababayan, sa atin lang. At ako'y I'm so honored. Kasi si BP Sara Duterte, maila po ito. Maila po ito sa interview at maila po to the point na kinabahan talaga ako. Kaya kung makikita ninyo, may hawak akong papel. Bakit? Isinulat ko muna yung mga tanong. Hindi ko pinabasa sa kanya, syempre. Surprise attack. Pero, sinulat ko kasi mamaya mag-stutter tayo. Alam mo naman, hindi naman tayo ganun bihasa mag-interview. At gusto ko talagang inipon ko kasi yung mga yung mga tanong, 'di ba? Inipon ko yung mga sinabi ninyo sa social media. Sabi ko sa inyo, binabasa natin yung mga comment niyo. Inipon ko rin yung mga sinasabi ng iba pa. By the way, kasama po diyan si Boss Dada. Nandun siya sa kabila. Hindi nagkasya dun sa picture kasi masyado siyang malaki. Hindi. Biro lang, Boss Dada. Gago! Hindi ko palang nakuha kasi yung picture na kasama si Boss Dada, kaya hindi ko na i-post. Pero kasama ko po dyan si Boss Dada na nagulat ako dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na interviewin. First and exclusive interview ni BP Sara Duterte after niya sabihin yung speech. Kauna-unahan, exclusive sa SMNI Vox Populi. Banateros lang. Yun, panalo. At ikikwento ko ngayon sa inyo. Pero bago ko ikwento yan, pabitin muna tayo. Unya-unya. Tingnan muna natin yung mga gusto, yung mga pangalan na nag-iingay kung sino ang magiging katandem ni Vice President Sara Duterte. Okay? So, yan ang muna nating pag-uusapan ngayon. Kasi, alam nyo, kanina po, ito, sandali lang. Nasaan na ba yung interview? Ito. Ayan. Sino ang tandem? Ayan ang kailangan nating malaman, okay? Kasi merong mga naglalabasan Ito muna, play na natin to. Sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Ang tila nagpapataas ng kilay ngayon ang umuugong na Duterte-Aquino tandem. Naku po! Yan ang agenda report ni Dexter Delide, mga bante. May alam ako pero di ko sasabihin. Mamaya na. BP Sara Duterte, Aquino. Naku. Bakit? Pero i-play muna natin yung news.
ako si Sara Duterte. And the search begins. Tatakbo. Kasunod ng deklarasyon Grabe, no? The search begin. Ito, dito ka matatawa eh. Dito ka matatawa talaga na kaya sure shot si BP Sara Duterte. Hindi ang tinatanong sino makakalaban niya. Ang tinatanong sino ba kasama niyang mananalo. Hindi niyo ba napansin yun? Di ba, hindi kayo nagtataka? Mga nakaraang pag-amin ng mga tatakbong presidente. Di ba? Hindi naman ang tinatanong kung sino yung kasama mo. Baliwala nga yung vice president usually, di ba? Ang unang tanong dyan sino yung mga lalaban sa'yo? Oh. Sa katunayan, may nagulat at taong bayan na lang ha. Alam niyo na pag sinabi ko taong bayan, alam niyo na ha. Oh. Tayo nagkakaintindihan ha pag taong bayan. Taong bayan. Ito ang ating taong bayan. I mean, ito ang boses ng taong bayan. Ito si BP Sara Duterte. Ang sabi ko nga, alam mo, sinabi ko sa kanya, ma'am, alam mo, ganda ng napili ninyo. Ang ganda ng napili ninyong, sa tingin ko, ang magandang mapili ninyong kulay ay itim. Kasi ang itim ay banateros. Biro lang. Ang magandang itim. Kasi kung maalala nyo yung power to the people. You know why? Because nowadays, now at the present moment, the power belongs to the Congress. The power belongs to the Senate President. The power belongs to the President. Yeah? Ngayon, naghahari ang mga politiko. Kung ano sabihin nila, yan ang masusunod. Kung ano sabihin ni Rimulya, yan ang masusunod. Kung ano sabihin ni John Vic, yan ang masusunod. Ganyan na nangyayari sa bayan natin ngayon. Politiko ang boss. Politiko ang may kapangyarihan. May say sa buhay natin. Pero hindi yan ang konstitusyon. Ang konstitusyon, sinasabi na the power of the politicians and government official emanates from the people. So ibig sabihin, the power belongs to the people o power to the people. Kaya ang tema tama-tama ang itim. 'Di ba? Kung maano nyo sa mga kasaysayan, yun nakalagay diyan, power to the people. Kasi importanteng maunawaan natin 'yan. Na dapat ibalik ang kapangyarihan sa konstitusyon. Let the Constitution rule again in our country. Now, wala nang ganun Hindi na nangyayari yun Ngayon, the power belongs to the Dalo brothers. The John Vic and Boying Rimulya. Yan ang totoo. They almost control the entire power of the government. And the Romualdez. Marcos Romualdez and the Remulyas. Yan ang talagang nagko-control. Ngayon, let's give it back to the Constitution. And the Constitution says, the power emanates from the people. Kaya nga ang ganda ng black, power to the people. Diba? Ang ganda niyan. Agad-agad maglalabas tayo ng t-shirt at mamimigay tayo niyan. Sino may gusto, taas nyo lang kamay nyo, sulat nyo dyan. Ako, Banat Bay. Hindi, gagawa tayo ng mga tayo maglalabas tayo ng sariling pera natin. Maglalabas tayo ng sarili nating magtatabi tayo ng pera at tayo ay sasama sa kampanya at mamimigay ng t-shirt. Di ba? Ngayon pa lang, simulan na natin ang pangangampanya para sa ating susunod na Pangulo. Bakit? Alam natin na mananalo si BP Sara Duterte. Huwag lang dayain. Sure tayo dyan. Kasi nga, to the point na, isipin nyo ito mga kababayan, to the point na pinag-uusapan yung Vice President. Hindi pinag-uusapan kung sino yung kalaban niya. Dahil wala nang kwenta yung kalaban niya. Magmumukha lang tanga, mag-uubos lang ng pera, maaari. Or, kukulimbatin na lang yung pera. Kaya nga, ang pinag-uusapan ngayon at ang mainit ay sinong Vice President niya. Di ba? Na ating mamayang sasabihin ang, ayoko na. Baka pagalitan ako ngayon. Pero dahil mahal ko kayo, sasabihin ko yan, unya-unya. Unya. Tuloy mo na. Vice President Sara Duterte para sa kanyang presidential bid sa 2028. Ang tanong naman ngayon, sino ang kanyang magiging running mate? Sa mga nakalipas na dekada, madalas nagmumula sa Senado ang kandidato sa dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Si Joseph Estrada na naging Vice President ni Fidel Ramos, si Gloria Arroyo na Vice ni Erap, at si Kabayan Noli de Castro na VP ni Gloria. Pero sa most recent politics sa Pilipinas, mula sa lokal na pamahalaan ang mga naging vice-presidente, gaya ni Makati Mayor Jojo Binay na Vice President ni Pinoy at Davao City Mayor Inday Sara ngayon na vice ni PBBM. Ngayon, maraming mga incumbent senator ang matunugang pangalan para tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at posibleng maging running mate ni Inday Sara.
Una na rito si Senator Amy Marcos na Hunyo pa nung nakarang taon pinaputok ni Senador Robin Padilla na imamanok niyang katandem ni Sara sa 2028. Nako. Panahon na para maramdaman ng mga Naku. Pinoy girl power. Pagka umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara ay Ikaw lang nagsabi noon, Senator Robin. Sorry pero love ko to si Senator Robin. Ano natin to, talagang naniniwala ako dito kasi alam mo, simpleng tao lang nito pero grabe. Kasi akala nung iba, sinasabi nila kasi alam naman natin yan ng mga tono ng iba, bobo to kasi artista. Pero alam nyo ba, isa ito sa pinakamaraming na naipasa, na submit na bill o batas na makakatulong sa bawat Pilipino. Simple lang to pero rakto. Grabe, ang dami nitong na ano. Pero this time, Senator Robin, I totally disagree with you. Huwag ka mag-alala. Hindi lang ako, pati ang taong bayan. Ay, patay tayo dyan. Manatbay talaga, oh. Hindi, totoo naman eh. Taong bayan, ayaw talaga kay Amy. Wala na, basang-basa na. Sabi nga. Sabi nga, hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi. Nakadalawang Marcos na tayo eh. Parehong sablay. Hindi natatanggapin ang another Marcos. Yan! Bravo! Tuwan-tuwa ko. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ko sasabihin. Hindi, totoo naman eh. Di ba? Totoo. Totoo naman eh. Nakadalawang Marcos na tayo, parehong sablay. Gusto nyo ba magtatlo? Gusto nyo ba mag-apat? Hanggang matuto na kayo? Hindi, alam mo, sabi nga nila, pag nag-commit ka ng mistake, parte ng buhay yan eh. You commit a mistake, you correct your mistake. Pero if you commit a mistake, the same mistake, again and again, ay tangin na, stupidity na yun. Kaya siguro ang mga Pilipino, they will never vote because they don't want to be stupid. Ayaw maging tanga ng mga Pilipino. Tama na yung isa eh. Wala na nga, nagkamali na nga tayo, inulit pa natin. Di ba? At nagkamali na nga tayo, don't tell me, uulitin nyo pa rin ang pagboto sa isang Marcos. Hindi lang kayo tanga nun. Sagad sa katangahan na. Pag boboto pa ulit tayo ng isa pang Marcos. Kaya ako naniniwala, Senator Robin, wala na. Pero wag kayo mag-alala. Medyo kumabig naman siya. Nung nabas siya. Kasi walang biro, nabas siya eh. Nabas si Robin Padilla nung sinabi niyang Sara Amy, nabas po siya, kaliwat kanan. At yung bashing hindi nanggaling sa Pinklawan, ha? Hindi nanggaling sa Dilaw, nanggaling mismo sa mga Duterte supporter. Kaya medyo yung pangalawa niyang interview, mamaya papakita natin, kumabig na ng konti. retaliation ako. Pero bukod kay Amy, lumabas din ang pangalan ni Senator Bam Aquino mula mismo sa kanyang kasamahan sa United Opposition na hindi na raw nagulat sa plano ni VP Sara. Mas nakakagulat pa kung i-announce niya na vice presidential bet niya si Bam Aquino. Mas magugulat siguro ako doon. Wala ka namang alam eh. Talagang magugulating ka, wala ka namang alam. Alam mo, yung alam mo, pang sayo lang. Alam mo yung mga alam nito, mga Pinklawan na mga strategies, nandun lang sa balon nila eh. Yung sila lang ang nagkakaintindihan. Yung sila lang nagkakasundo. Nakala nila madami na sila porket nakapag-rally sila. Hoy, yung rally ninyong Pinklawan na pinagmamalaki nyo sa Ortigas, milyon-milyon nyo, bla 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 bla. Hindi nyo na mauulit yan. Pangalawa, kung maulit nyo man yan, dito lang sa Metro Manila yan. So, sabihin na natin, 2 milyon ang boto nyo. Hindi nyo na magagawa yan sa probinsya. At alam niya ng mga Pilipino. Kaya yung nalalaman mo, wala kang alam. Kaya huwag ka na magmagaling. Pero posible kaya ang Sara Bam sa 2028? Lumakas ang espekulation na maghayag si Senador Bam sa kanyang idealist statement para sa paglilitis dito sa bansa ng mga kaso ng extrajudicial killing noong Duterte administration na nagpataas ng kilay ng mga kakamping. At mga kasamahan niya sa oposisyon na tumulong para maisulong sa International Criminal Court ang kaso laban kay Digong. Hanggang ngayon kasi, hindi pa malinaw kung ano ang intensyon ni Senator Bam sa pagbibitiw ng kontrobersyal niyang pahayag. Magme-make sense lang yan kung nag-audition siya para maging vice president ni Sara Duterte. Pero Alam ko kung bakit ganito ang tono nito. Mamaya ko sasabihin. ngayon, spekulasyon yan. Hindi ko alam kung yan nga ang patutunguhan. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Malalim ang ugnayang Duterte at Aquino. Si dating Pangulong Cory Aquino ang nag-appoint kay Digong noon bilang alkalde ng Davao City matapos ang EDSA Revolution. Nang maupo si Digong sa Malacanang, hindi niya siniraan ang kanyang pinalitan na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binira niya si PBBM, nakatandem pa ng kanyang anak. Bukod kina Bam at Amy, 8 sa kasalukuyang senador ngayon ang re-election sa 2028.
At matunog din na posibleng maging katandem ni Inday Sara si Robin Padilla. Ang gagraduate naman sa Senado na si Sherwin Gatchalian, posible ring tumakbo sa mas mataas na posisyon. Bukod pa sa re-electionist na si Raffy Tulfo at ang baguhang mga senador na sina Erwin Tulfo at Rodan. Tanggalin na po natin sa sa eksena ang mga tulpo. Ayaw ho talaga nila. And I have close friends na nakakausap sila. Talagang ayaw nila. Pinagugulo lang kasi alam naman natin. Ito kasi hindi alam nung iba. Etong si personal knowledge ko to. Etong si Senator Erwin, talaga naman maka Duterte rin ito noon. Noon pa. Sa katunayan, isa ito sa mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon sa RTBM, maalala ninyo. Talagang maka Duterte ito. Bakit ba ito napunta lang doon sa Romualdez Camp nung panahon ng siya ay congressman? Kasi nga po, magkatandem pa sila ni BP Sara Duterte noon. Si Romualdez, si BP Sara Duterte, close pa yan noon eh. Tapos si Marcos, close pa sila noon. Nung naging parang siya public relation ng Kamara noon, 'di ba, sa leadership ni Romualdez. Kaya lang dahil sa naghiwalay, hindi naman siya pwedeng umalis-alis basta-basta kasi maiiwan nga naman ang trabaho. And meron akong mga naririnig na info na malalapit sa kanila na talaga namang wala silang plano tumakbo sa 2028 para kalabanin ang mga Duterte. 'Yun ang kwento sa akin. Kaya let's remove the option na tatakbo itong mga tulpo. Ewan ko, si Senator Raffy, medyo napapabalita, pero ang balita ko lang naman din, hindi daw talaga siya interesado. Kahit anong mangyari, hindi siya interesadong tumakbong presidente sa 2028. Re-election daw ang gusto niya. Yun ang pagkadinig ko. Kaya spare na natin yan, wag na natin yan pag-usapan. Pag-usapan natin yung mga iba. Tulad nito, si Marcoleta. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan. Pero ito, papakita ko lang sa inyo yung ibang statement ni Senator Robin Padilla. Alam mo to, si Senator Robin Padilla, itong idol ko eh. Hindi sa dami ng asawa. Una-una, wala akong asawa. Hindi yun. Idol ko to kasi simpleng tao lang ito. At talaga nga namang grabe loyalty dito sa Pangulong Duterte. Kaya nga niya sinabi ito. Pansinin niyo hindi magandang pakinggan to kung ikaw ay politiko. No, kaya lang hindi naman siya politiko eh. Wala siyang pakialam sa politika eh. Wala siyang pakialam at talaga namang sa kanya, kung ano yung nasa loob ko, yun ang sasabihin ko. Totoo naman, sabi niya pagka si Pangulong Duterte magsabi, go ako. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, susunod siya. Ito, pakinggan natin Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Sino naman ang... Grabe, no? Grabe yung kanyang... pwede siyang masira dito yung ganito niyang statement. Kasi alam naman natin sasabihin ng iba, so hindi ka para sa bayan? Yung mga nakakabuisit na mga politiko, mga political analysts. So tumatakbo ka pala, hindi para sa bayan? Ganyan pa yung mga ulul na yan Pero sa totoo lang, ganun naman lahat ng politiko. Meron tayong loyalty sa mga nakaraang o mga tinitingala mong politiko. But it doesn't mean wala ka ng pagmamahal sa bayan nun. Nagkataon lang, meron kang mentor. Importante kasi ang may mentor ka alam mo, kahit pagbago-baguhin pa sabihin itong mga, mga gago na kesyo babaloktutin ito, sasabihin, wala ka pala Ang pagsisilbihan mo lang mga Duterte. Hindi ganun. Sa dami ng kaya ito si Pangulong Duterte, alam nyo, against yan sa kahit saang illegal drugs. Including yung pinupush nito ni Robin. Pero si Robin, hindi niya sinabing, ayoko na to kasi talagang pinaglalaban niyo yung medical, di ba? Yung medical cannabis. Pinanindigan niya yun. Even if hindi yun ang ng mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD. Ibig sabihin, may sarili din tong pag-iisip. Pero pagdating sa mga mentor, solid siya. Solid siya ang Duterte. Kaya nakikita niya na pag sinabi ni Pangulong Duterte, ibig sabihin kasi si Pangulong Duterte malawak ang isip. Meron siyang nakikitang hindi natin nakikita. Sa katunayan, sa sobrang lawak ng isip niya, hindi niya ikinampan niya, ayaw niya si BBM na marami sa atin hindi nakinig. Kayo lang, ako nakinig ako. Ayaw niya talaga. Pero ang dami natin dahilan. Iba sa atin nagpabudol, di ba? Tapos sisisihin pa si BP Sara Duterte kahit hindi naman siya may hawak ng mga kamay niyo nung bumoto kayo. Kasi, eto na nga natin yan. Ako kasi naniniwala ako na hindi naman totaling kasalanan ni BP Sara Duterte bakit nanalo to si BBM. Yes, nanalo si BBM because of Sara Duterte.
Pero kayo rin bumoto. Kasi iba yung sinasabi ni VP Sara Duterte, iba yung sinasabi ni Pangulong Duterte, sinunod nyo si VP Sara Duterte. Wala namang masama doon. Pero the decision to whom ka susunod, nasa sayo. Ikaw ang may hawak ng ballpen nung ikaw ay magsishade na. Hindi si VP Sara Duterte, hindi si Pangulong Duterte. Sila nangampanya lang ng gusto nila. Sila nangampanya lang kung sino yung sa tingin nila. And nagkamali naman po si VP Sara Duterte, aminado naman po siya, pero gayon pa man, nasa kamay nyo pa rin. So ano ibig ko lang sabihin? Yung loyalty ni Robin Padilla kay Pangulong Duterte ay hindi naman ibig sabihin blind loyalty. It just happened na ito yung mentor niya. Mentor niya kung ba't siya tumakbo. Ito rin ang dahilan kung ba't siya tumakbong senador. Kasi nga nakikita ni Pangulong Duterte, iba mag-isip ito at hindi ito ordinaryong tao. Alam mo, ganyan si Pangulong Duterte. Kung alam nyo lang sana, hindi ko lang kasi I'm not authorized to tell you names. Alam mo nung bago mag-2025 na naghahanap ng senators ang PDP at si Pangulong Duterte na i-endorse. 2025, hindi pa po siya nakakulong. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkantahan, magkaraoke doon sa bar nila sa restaurant. Actually, hindi naman bar yun. Resto bar yun eh. Na kantahan, di ba? Pinapakita ni Boss Dada yan eh, yung video na yun. Talagang may mga time na nakaharap kasi ako. Ito siya, sa harap ako, harapan talaga kami. Bubulong yan. Banat. Anong sa tingin mo dito kay ganito? Tumak para sa senador. Alam mo, nagugulat ako eh. Kasi yung mga binabanggit niya, hindi ganun kapopular. Nagigets nyo? Hindi yung popular. Kaya nga niya tinatanong sa akin kasi inaalam niya kung sa social media ba, popular ito, itong tao na ba ito, sa tingin mo may pag-asa ito sa social media. Ibig sabihin, si Pangulong Duterte, hindi siya nadadala kung ikaw ba ay sikat, ikaw ba ay nasa pamilya ng mga politiko, ikaw ba ay dahil malakas ka, hindi ganun. Basta sa kanya, kung sino sa tingin niya maaaring makatulong, kung sino sa tingin niya ang pwede, sasabihin niya talaga. Kaya nakakagulat. No wonder, ganito ang kinuha niya si Robin. Si Robin ayaw niyang tumakbo ever since. Pero dahil nga sa sinabihan siya ni Pangulong Duterte, ayun. Kaya nga ngayon, ito ang sinasabi niya. At good, dahil open siya. Open siya kung si Pangulong Duterte. Wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Wala, hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Ayaw ko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. kaya ganyan yan, si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos, pangalawa ay si Senator Alan Cayetano, Nako. susunod ay si Senator Bongo, Nako. ang susunod dyan ay si Senator Bato. Nako. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron. Hindi, tabi na. Ako na lang. Tabi. Ako na lang. Hindi. Joke lang po yun. Medyo dito, marami na siyang sinabi, di ba? Hindi lang si Senator Amy. Nako. Meron tayong susundan na kapag ka sinabi mong Duterte supporters at na loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Amy. Dahil makikita naman natin, nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., di ba, para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang Bisaya, di ba, yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika.
Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid Ako ko. din, asawa alam ko yan. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi ano ko ito eh, pinsan ko ito eh. Tumahawig nga kami oh. Talaga sir. So ganun kayo ka-obedient sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it sir. Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Sir, push it further sir ha. In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Paulit-ulit. Ulit-ulit. Kakasabi lang ha, kakasagot lang ha. Nanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. No? At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, kung ano kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte Hindi naman yan personal lang Hindi yan si Digong. Napaka-importante niyan. Ideology. Hindi, ang Duterte kasi brand of politics, it's not the person. It's the entire, kaya nga pansinin nyo, the entire family is really different. Si Baste, si Pulong, si BP Sara, at siyempre si Pangulong Duterte. Tingnan nyo, sila lahat, number one, simple. Nakikita niyo yun sa dahig nga Nakwento nga sa amin Kwento ko na ba? Sige na nga. Ito lang naman, di naman siguro to sensitive. Kasi parang sinabi namin sa kanya ng ganito, Ma'am Vice, alam mo, demonyo ang gobyerno natin Sana po mag-iingat talaga kayo kasi kung hindi man kayo ma-impeach, malamang sa malamang papatayin talaga kayo. Oh, yun ang sinabi ko po yun. Kapal ang mukha ko Sabi niya, actually may threat naman talaga. Alam na namin yan noon pa. May threat sa kanya. Tapos biglang may humirit Nagwo-worry nga kami dahil naglalakad kayo sa dahig. Ang dami pa namang komunista dyan. Diba? Bintangan ng komunista dyan Nagbibintangan sila kung sino komunista dyan Hindi, ibang topic yun, yung mga chismisa nila. Hindi na tayo kikisali doon. Di ba? Kanya-kanyang dyan Delikado, naglalakad lang si BP. As in, naglalakad lang siya pag uuwi siya, pupunta ganito. Nakita natin yan sa video ng isa. Dapat nga daw, labas yun Pero nakita natin yung video na yun na naglalakad. Ang sabi niya kasi, alam mo, mahal kasi ng pamasahe. Alam, sabi ko sa loob-loob ko, ma'am, magbigay na lang ako ng pang-Uber niyo gusto. Hindi kasi, iniisip niya, ang mahal ng pamasahe ko, pamasahe ng kasama ko, papunta pa lang nung dahig. So, hanggang sa makakatipid kami at magtitipid. Ganun ang isang vice president. Vice president po ito Pwede naman niyang gamitin ng pera ng opisina kung sa totoo lang. Kung gago ka at kurap ka, pwede mo naman gamitin yung pera ng opisina. Hindi naman malalaman niya. Ikarga mo na lang yan sa papel. Karga mo sa printer. Mga ganyan Maraming ganyang gago na politiko Di ba? Pati yung pang iPhone 17 Pro Max na mga kabit nila, naka-line item yan sa sa opisina nung opisina niya. Di ba? O, ganun yun Pero ito, napakasimple. Yun yung tinatawag na ideology ng brand ng Duterte. Simple. Si Baste, makikita mo, simple din. Di ba? Simpleng-simple lang sila. Alam mo, meron kasing merong, ang haba, alam mo, natuwa nga ako, grabe, kasi after the interview, ang haba pa ng kwentuhan namin ni BP Sara. At nakakatuwa kasi kinikwento niya talaga kung anong yung nangyari, bakit naudyok talaga siya tumakbo. At isa sa mga nasabi niya, yung mga tao, pag bumibili ko, kumakain ako sa mga sinasabihan talaga ako. Tapos, one time nga daw sa 7-Eleven, pagpasok niya, may security guard, sinabihan siya, ma'am, laban po tayo. Laban. Sabi nung security guard. Sa loob-loob ko. Vice President, pupunta ng 7-Eleven, para bumili, pwede naman niya iutos. Kasi nga po, ganun sila Hindi sila yung feeling, alam mo yun, feeling mayaman na kailangan iutos lahat. Hindi ako tutungtong dyan, pangadukha lang dyan, tsaka mga iskwami lang dyan. Hindi sila ganun. Diba? Siya ay talagang pumupunta. At yun nga, at because of that, because of that, kaya siya naengganyo. Sinabi naman niya sa speech Because of mga tao nagsasabi sa kanya na tumakbo ka na, kailangan ka namin, ikaw ang mag-ayos ng bansa namin. Yan malinaw naman sinabi niya sa kanyang speech. At pinapaliwanag niya po yan sa interview bukas. Abangan. Wapa! Sa Vox Populi. Breaking news. Exclusive. Maniwala kayo sa akin. Kasi, yung mga tanong natin doon, nakakatakot, nakakanervos. Nakakanervous po, walang biro. Ninenervous ako habang binabasa ko kasi sinulat ko yun Talagang sabi ko, tatanong ko ba to?
Kilala nyo naman ako, mga kapatid, mga banateros. Pasmado rin ang bunganga ko eh. So meron talaga tayong mga tinanong na hindi maitatanong ng ibang media. Hindi kaya kasi takot eh. At saka kung hindi man takot, basta. Yun malalaman ninyo sa Vox Populi. Ha? Sabado. Anong oras ba kami? 6:00. Abangan niyo yan. Exclusive. Exclusive. Ha? Unang pagkakataon na in-interview si VP Sara Duterte sa kanyang speech. O ito, panoorin natin. Makakausap